Good day everyone! Ang kantang Mahal Kong Pilipinas ay kinanta ni Jay Mara ng grupong Morbits. Ang kanilang mga kanta ay kadalasang may kinalaman sa mga pangyayari at problema sa lipunan. Sa kanilang kantang Mahal Kong Pilipinas, ipinapakita ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kahit ganoon kasipag, mahirap pa rin umahon sa buhay dahil sa kalagayan ng ating lipunan. Dahil dito, napapaisip na lamang ang mga Pilipino kung mahal pa ba tayo ng Pilipinas. Lalo na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin. Dagdag pa rito ang mga problema sa pamamalakad ng gobyerno na nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Ginawa ang kantang ito para sa mga Pilipinong nahihirapan sa buhay at napapaisip kung maayos pa bang mamuhay sa Pilipinas dahil sa mga pangyayari sa ating lipunan. Mahirap humanap ng pagkakitaan at marami ang nababaon sa utang dahil sa hindi sapat na kinikita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinapakita rin ng kanta ang panawagan para sa mga Pilipino na patuloy na lumalaban at huwag sana mawala ng pag-asang mamuhay sa Pilipinas at mahalin ang Pilipinas. Kapansin-pansin sa buong kanta ang paulit-ulit na tanong kung minamahal din ba siya pabalik ng bansang kanyang minamahal. Parang tanong na puno ng lungkot na sumasalamin sa pakiramdam ng pagiging pabaya o nakakalimutan ng sariling bansa. Sa unang bahagi, inilalarawan ang pagod ng isang manggagawa, unti-unti nang nagkakasugat at nagkakakalyo ang kamay dahil sa walang tigil na paghahanap buhay. Pero sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo na ito, hindi pa rin ito sapat para makaahon sa kahirapan. Dito natin makikita ang malakas na paggamit ng imahe ng parte ng katawan, ang sugat, ang kalyo bilang simbolo ng sakripisyong ginagawa ng bawat ordinaryong Pilipino. Araw-araw, walang tigil. Bukod sa pagpapakita ng kahirapan sa Pilipinas, ipinapakita rin ng kanta ang pagiging matatag ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok. Makikita sa lyrics na kahit nagtatrabaho ng mabuti ang isang tao, minsan ay hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita para sa pagkain, tirahan at pagbabayad ng utang. Ipinapakita nito na ang kahirapan ay hindi madaling malampasan at maraming Pilipino ang patuloy na nagsusumikap para lamang mabuhay. Makikita rin sa kanta ang mensahe ng pananampalataya at pagiging mapagpasalamat. Kahit mahirap ang buhay, hinihikayat tayo nitong huwag agad sumuko at patuloy na maniwala na may dahilan upang magpatuloy. Para sa akin, pinapakita nito na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang wala tayong problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang mga ito. Ang kantang Mahal Kong Pilipinas ni Jay Mara ay patungkol ito sa pagmamahal natin sa ating bansa at kung paano tayo nagiging aware sa mga nangyayari sa ating paligid at kung paano natin pahalagahan yung mga taong nasa paligid natin. May iuugnay ko to sa kasulukuyang pagbaha dahil sa habagat noong Agosto 17, 2026 na nangyari ito sa Metro Manila dahil nga sa matinding pag-ulan. So dito sa balitang ito, mas pinapakita dito na yung paghihirap ng maraming Pilipino dahil madaming naapektuhan ang kanilang tahanan, pagtatrabaho at syempre yung pang-araw-araw na buhay at syempre yung pag-aaral. Dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, pinapakita doon na hindi lang tayo basta tingnan yung mga bagay na yon, kundi gumawa din tayo ng aksyon, kagaya na lang ng pagtulong natin sa ibang kapwa, kahit man lang sa maliit na bagay. So, ang pagmamahal ay hindi lang basta sabing mahal natin yung bansa natin, kundi pinapakita natin yung sa action natin na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ibang tao at magkaroon tayo ng malasakit man lang. Ang mensahe ng kanta ay tungkol sa pagmamahal sa Pilipinas at pagkakaroon ng palasakit sa kapwa at sa bayan. May ugnay nito sa kalusukuyan at pagkilos ng mga kabataan upang maging bahagi ng pagbabago sa kanilang komunidad. Nitong August 12, 2026, binigyan diin ng United Nations ang International Youth Day.
na nakatuon sa pakikilahok ng kabataan sa mga isyung naapektuhan sa kanilang kinabukasan. Ang tunay na pagmamahal sa Pilipinas ay hindi lamang pagsasabi na mahal natin ang bayan. Ipinapakita nito sa pagiging responsable, pagtulong sa kapwa, pagprotekta sa kalikasan, at pakikilahok sa mga gawaing makakatulong sa komunidad. Tulad ng mensahe ng Mahal Kong Pilipinas, bawat Pilipino, lalo na ang kabataan, ay may kakayahang maging bahagi ng pagbabago. Maliit man ang ating ginagawa, kapag pinagsama-sama, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa ating bansa. The previous lesson focuses on the causes and effects ng kahirapan sa Pilipinas. Then sa video, mainly kasalukuyang estadyo ng buhay ng mga mamamayang Pilipino sa ibang parte ng Pilipinas. Watching the video, it depicted how exhausting it is to work your body out just for scraps, how it can feel helpless when you're doing your best to fix a problem only for it to not be enough, replaced by a new one every time. Kung gaano nakakaapekto ang kawalan ng trabaho, kasakiman ng mga taong tumutulong sa mamamayan o gobyerno, at kakulangan sa edukasyon sa mga taong napagkait ng pribilehiyo. Pero despite all of it, the lyrics encourages that you can and should strive and move forward through the hardships, na hindi lang ikaw ang nakakaranas nito at lahat ay may pinagdaraanan din. Ang awiting Mahal Kong Pilipinas si Jay Mara ay nagpapakita ng realidad ng kahirapan sa ating bansa. Katulad ng ibang panitikan, tumatalakay sa kahirapan, ipinapakita nito ang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino sa paghahanap buhay at pagtugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkakaiba lamang, mas direktang naipapahayag ng awitin ang damdamin at karanasan ng mga taong naghihirap. Sa kabila nito, pareho nilang ipinapakita ang pagtitiis, pagsisikap at pag-asa ng mga Pilipino na makaahon sa kahirapan. Ang koneksyon naman ng dalawa, ang Mahal Kong Pilipinas si Jay Mara ay konektado sa panitikang hinggil sa kahirapan dahil ipinapakita nito ang hirap ng mga ordinaryong Pilipino. Tulad ng kakulangan sa pera, trabaho, at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kaibahan naman ay hindi lamang nakatuon ang kanta sa kahirapan, binibigyan din nito ang pag-asa, pagtitiis at pagmamahal sa Pilipinas kahit maraming pagsubok. So for me, Mahal Kong Pilipinas by Jay Mara is more than just a song about loving our country. It shows that loving the Philippines also means seeing and understanding the struggle of its people. So maraming Pilipino ang nagsisikap at nagsasakripisyo araw-araw, pero marami pa rin ang nakakaranas ng kahirapan, injustice at kakulangan ng opportunities. So for me, the song reminds us that we can love our country while still recognizing its problem. So hindi naman kailangan maging perfect ang Pilipinas para mahalin natin ito. And overall, the song feels like a love letter to the Philippines with both pride and pain. It shows that the true patriotism is not only about being proud of our country, but also wanting a better future for every Filipino. Bilang konklusyon po sa reporting po namin ito sa pamamagitan po ng awiting Mahal Kong Pilipinas, ang awiting Mahal Kong Pilipinas ay tumutukoy sa isang Pilipinong individual na nagsusumikap o nagpapakahirap na magtrabaho sa ating bansa upang umanlad at mapaginhawa ang kanilang pamumuhay. Ngunit nahihirapan sila dahil sa sistema o bagal ng sistema ng ating bansa, sa korupsyon. Kaya nga napatanong siya doon sa lyrics ng kanta na Pilipinas, mahal mo ba ako? Kasi hindi niya maramdaman yung pagmamahal ng ating pamahalaan sa mga mababang tao o mababang Pilipino na katulad natin. At may isa pang lyrics sa kanta na nagsasabi na butas na ang aking tsinelas o pudpud na ang aking tsinelas, mahirap pa din tayo. Yun yung nagpapakita na napakadami na nila pinagdaan ng trabaho o kahirapan na kumita ng pera, ngunit wala pa din pag-asenso. Tsaka yung sinasabi na sa kanta na mahirap kumita, walang tirahan, walang pagkakakitaan, madaming Pilipino ang makaka-relate doon sa linya na yon. Dahil napapanahon naman talaga, kitang-kita natin sa paligid natin na walang matirahan, nasa ilalim ng tulay, nasa gilid ng riles, nasa tabing lawa na malimit ay may baha. Di natin maalintana yung problema kung tinutulungan tayo ng ating pamahalaan na mapaunlad ang ating pamumuhay. Gayun din kung nagbibigay sila ng guide
kung paano aasenso. Katulad sa ibang bansa, hindi ko naman minamalit ang pamahalaan natin, pero yung ibang bansa ay disiplinado at tumutulong talaga sa kanilang mga mamamayang sa kanilang bansa. Ayun. At gayon pa man, despite dun sa mga lyrics na kahirapan, naisingit pa din niya dun yung pagpapasalamat sa ating Panginoon at pagtitiwala sa Kanya. Gayon din yung pagpapasalamat na inilagay tayo dito sa bansang ito bilang isang Pilipino. Kaya dapat natin siya pagkatiwalaan. Gayon din, mahalin din natin ang ating bayan. Sabi nga doon sa kanta, mahalin natin ang bayan mong sinilangan, ang bayang Pilipinas. Yun lang po. Malapit ang mabuti sa